May mga nagre-request nga pala sa akin na magluto na daw ulit ako din sa aking kubo. Sira pa po kasi ang aking kubo at hindi ko pa nga naaayos. Pero yun na nga, ayusin na natin ngayong araw para makapagluto na ulit tayo dito. At tamang-tama din naman dahil wala akong inagawa ngayon at walang hibas. At dahil nga wala akong magawa sa buhay, di hanap tayo ng ating agawin. Kaya naman naisipan ko nga na ayusin na yung aking kubo na malapit din sa bahay. Nasira nga pala ito gawa ng bagyo. Pero nakakatuwa nga kasi hindi siya tuluyang nawasak. Sobrang tagal ko na nga palang hindi nakakapunta dito at ayan nga yung sahigay puro dahon na. Lumago na yung sanga ng puno sa ilalim. Natanggal nga pala yung balisbisan at bumagsak din yung bubong. At saka sa paluko ay natanggal yung pako. Nagsibitawan yung mga pako dun sa puno. Ganyan talaga kapag hindi na kaya, kusang nabitaw. Pero ang importante sa lakas ng bagyo hindi nalaglag itong ating basahan. Ano ito kasi ng aking kubo ay nakadikit nga ito sa puno. Dahil nga sa lakas ng hangin nauga yung puno kaya nabunot yung mga pako. Yung mga tinanim ko nga pala ditong gulay at saka sili ay nagkandamatay na. Sibuyas na lang yung natira. At saka nga pala itong lagay ng aking pananim ay nabali na. So bali marami-rami pala itong aking abaklasin at aayusin. Naman nakaraan ko pa nga pala sana balak itong ayusin kaso nga lang inapagpaliban ko muna at gawa ng kapag naumpisahan ko kasi ito ay nako hindi ako titigil hanggat hindi ito tapos. At hindi ako makapaggawa ng content. Kaya na may naisip ko nga na i-video ko na lang din itong mga inapagagawa ko. Nga pala may mga nababasa akong comment buti daw at hindi ko inakahiya yung mga inapagagawa ko. Siguro para sa ibang tao nakakahiya kasi kababae mong tao tapos ganyan ang mga inapagagawa mo. Para sa akin bakit ka naman mahihiya ay wala ka namang inagawang masama. Mas okay yung ganito kaysa magpakita tayo ng ano ay, yung ano, kaya ako napagkakamalang tomboy ay. Kasi ganito talaga ako kumilos. At ganito yung mga trip kong gawin. Pero alam niyo dati nahiya lang ako nung time na nakita ko ni Crush nung bata pa ako. Nagbebenta kasi kami nun sa palengke ng mga katang, mga kung ano-ano baga. Na nahuhuli namin sa dagat bago kami pumasok ng school, nagbebenta muna kami ng mga ganun para may pambaon kami. Ay nandun siya. Nahiya ako hindi dahil baka hindi niya ako magustuhan, kundi nahiya ako baka ulitan niya kasi akong sikatang. Ang ugali ko kasi kung ano ako, yun talaga yung pinapakita ko. Ayoko magpanggap para lang magustuhan ng ibang tao. Kung ayaw nila sa akin, ay diwag. Kung ayaw. So yun ang mabalik tayo din sa aking inagawa. Tinukuran ko nga pala muna aring bubong at para hindi nga tuluyang bumagsak. Tapos tatalian ko muna pansamantala itong kahoy at wala tayong tagahawak. Ang hirap magpako. Hindi nga lang pala mga tuwid yung kahoy na gagamitin natin at gawa ng ito'y puno laang ng pagatpat. Pero okay nga lang yan kahit balubaloktot yan. Agawa natin ng paraan para mailapat. At ang importante naman dyan ay matibay. Sa dami nga nitong sira, hindi ko maintindihan kung ano nga unahin kong ayusin. Naisip kong unahin munang baklasin aring lagayan ng halaman. At magadagdag kasi ako ng haligi. Nakahambalang ito. Iniipon ko nga pala itong mga pinagbaklasan ko at maigi rin itong panggatong. At saka yung mga kahoy dito ay pwedeng pampausok. Dini kasi sa amin ay maraming lamok at gawa ng maraming bakawan dito. Pero lumalabas lang naman ang mga lamok dito tuwing gabi o di kaya ay hapon. May schedule sila. Nga pala tumagilid ang bubong na ring kubo at gawa ng natanggal din pala ang pagkakapa ko dini sa paluko. Tapos yung pamakuan ng pawid dini sa kabila ay nabali. Ang dami nating papalitan. Nga pala nahihirapan ako dini sa aking martilyo at bukod nga sa magaan, nalinsa din yung pako at gawa ng hindi flat yung ulo ng martilyo. Nga pala may napansin lang ako sa video ko ngayon at yan ang puti ko naman dito. Yan ang sinungaling talaga ng aking camera. Bukod nga pala sa martilyo kong mahirap gamitin, ng aking kabig naman ay anong purol. Kakaiyamot. Abusin muna yung pasensya mo bago makaputol. Nga pala dadatigan ko itong mga haligi para mas tumibay. Matibay pa naman yung mga haligi niya pero maninigurado na tayo. Mahirap na baka habang nakatambay tayo dito ay bigla na lang lumugso at mahulog sa kanya. Lakaoy. Ang bilis nga pala ng tubig at ayan abot na agad ng tubig itong pinaglalagyan natin ng haligi. Mahirap magtusok ng haligi kapag ganyang may tubig. Ang bala ko pa naman ay lahat ng haligi ay dadatigan ko. Kaso nga lang hindi na natin magagawa ngayon kasi nga high tide na. Bukas na lang ulit. Ang oras nga pala ngayon ay 4:00 na kaya naman ayan ng katinga at yan ang dami ng niknik. O diba sabi ko sa inyo naka-schedule talaga sila ng ganitong hapon. Nagpahinga nga lang pala muna ako dito at nag-cellphone bago umuwi sa bahay. At nakakatuwa dahil ang ganda ng kalangitan ngayon na para ba nagpapahiwatig na huy umakyat ka na. Charis.